Target naman ng Department of Social Welfare and Development na masimulan na sa susunod na linggo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga nawalan ng tirahan dahil sa bagyong Tino. At batay sa tala ng DSWD, nasa 120,000 na mga bahay sa Central Visayas na nasira ng bagyo at posible pa ito madagdagan sa harap ng isa na sa gawang validation. Si Jessie Atienza na PTV Cebu sa sentro ng balita. Target na masimulan na sa susunod na linggo ang rollout ng emergency cash transfer, ang financial assistance ng Department of Social Welfare and Development sa mga nasalanta ng bagyong Tino na nasiraan o nawalan ng tirahan. Ayon sa kalihim ng DSWD, tinatapos pa ang releasing ng ECT sa mga naging biktima ng lindol at agad na isusunod ang sa mga biktima ng bagyong Tino. That's why we met with the regional directors. It will start shortly. Ang target nga namin hopefully by next week. Tinatapos lang namin yun sa earthquake, pero ngayon magsisimula na rin tayo sa Typhoon T. Sa pinakahuling tala ng DSWD Region 7, nasa 128,000 na mga bahay ang inirehistro ng mga may-ari na nasira. 116,000 sa mga ito ang partially damaged. Samantala, mahigit 12,000 bahay naman ang totally damaged. So, binilang natin, and based on our computation, that would sum up to more than 770 million pesos. Pero based on the assessment of the workers in the field, yung ating mga angels in red vest, meron pa daw mga LGUs na hindi pa natapos. They're not yet done with the profiling, so there is a possibility that this will increase. Well, at the end of the day, we said that we will subject them to validation and assessment if indeed they would fall under the criteria for totally and partially damaged house. Ayon sa DSWD, 5,000 pesos ang ipagkakaloob ng pamahalaan sa bawat partially damaged na bahay, habang 10,000 pesos naman para sa totally damaged. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.